Napapitlag si Eliza nang marinig ang malakas na pagbagsak ng isang bagay sa loob ng malaking bahay. Crash! Ang tunog ng nababasag na kristal ay sinundan agad ng isang sigaw na mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa labas. Lumayas ka! Wala akong kailangan na tanga sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sarili habang nakatayo sa may pintuan. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda dahil sa malakas na ulan. Bumukas ng padabog ang napakalaking pintuan ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong ang tumilapon palabas. Halos madapa ito sa semento. Umiiyak ito, nanginginig, at puno ng takot ang mukha. Sa likod ng babae, nakatayo ang isang lalaki, si Victor Vale, ang amo, ang bilyonaryo, ang halimaw na usap-usapan sa buong bayan. Kahit sa dilim, kitang-kita ni Eliza ang pilat sa kaliwang bahagi ng mukha nito na tila lalong pumapangit dahil sa galit. Pero hindi ang pilat ang nakakatakot, kundi ang kanyang mga matang walang kahit anong awa. Dinuro ni Victor ang babaeng nakaluhod sa ulan. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para sirain ang mga gamit ko. Ang vase na yon ay mas mahal pa sa buhay mo. Umalis ka sa paningin ko bago ko ipatawag ang mga pulis. Humagulgol ang babae at mabilis na tumakbo palayo, ni hindi na nagawang lumingon. Naiwan si Eliza na nakatayo doon, parang isang maliit na daga sa harap ng isang gutom na leon. Naramdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa takot. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumunod sa babaeng iyon at wag nang bumalik kailanman. Pero hindi pwede. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang lumang cardigan kung saan nakatago ang larawan ng kanyang anak na si Maya. Para kay Maya, bulong niya sa sarili. Kahit demonyo pa ang kaharap mo, Eliza, kailangan mo ang trabahong ito. Kung hindi, mamamatay ang anak mo. Ito ang luray na nakatusok sa kanyang puso. Ang takot kay Victor ay walang-wala kumpara sa takot na mawalan ng anak. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitibay ang loob at humakbang palapit sa may pintuan. Dahan-dahang lumingon si Victor. Ang tingin nito ay lumipat mula sa gate patungo kay Eliza. Nanliit ang mga mata ng lalaki, tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao niya, mula sa basang sapatos hanggang sa nanginginig niyang mga kamay. Ikaw ba ang bago? Ang malamig na tanong ni Victor. Tumango si Eliza. Halos hindi lumabas ang boses. Oo po, sir. Ako po si Eliza. Eliza Mora. Isang maikling ungol lang ang isinagot ni Victor bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng madilim na mansyon. Iniwan niyang bukas ang pinto. Isang senyales na sumunod si Eliza sa impyernong papasukin niya. Ang loob ng mansyon ay kasing lamig ng may-ari nito. Napakalawak, puno ng mga mamahaling gamit, pero walang buhay. Walang bulaklak, walang family picture, walang init. Tumigil si Victor sa gitna ng Grand Hall at humarap kay Eliza. Makinig ka ng mabuti dahil hindi ko na ito uulitin, madiing sabi ni Victor. Napatayo ng tuwid si Eliza, pinipigilan ang panginginig ng tuhod. Opo, sir. Una, ayoko ng maingay. Kapag natutulog ako, gusto ko marinig ko ang pagbagsak ng karayom. Pangalawa, wag na wag kang makikialam sa mga bagay na hindi iyo. At pangatlo, lumapit si Victor kay Eliza. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hanggang sa maamoy na ni Eliza ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alak. Yumuko si Victor. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Eliza. Nakita ni Eliza nang malapitan ng pilat nito, isang marka ng karahasan. Pangatlo, at ito ang pinakaimportante. Huwag mo akong subukang lokohin. Lumunok si Eliza. Parang may bikig sa lalamunan niya. Wala po akong balak na masama, sir. Nandito lang po ako para magtrabaho. Ngumisi si Victor ng mapakla. Isang ngising walang saya.
Lahat sila ganyan ang sinasabi sa umpisa. Nandito lang ako para magtrabaho. Mabait ako. Mapagkakatiwalaan ako. Pero sa huli, lahat kayo ay mukhang pera. Tinalikuran siya nito at naglakad paakyat ng hagdan. Kay Marta ka kumuha ng instruksyon. At siguraduhin mong hindi ka magtutulad sa babaeng pinalayas ko kanina. Dahil sa susunod, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Nang mawala na si Victor sa dilim ng pasilyo sa itaas, saka lang nakahinga ng maluwag si Elisa. Napasandal siya sa pader at doon, sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Napakabigat. Napakasama ng ugali, pero kailangan niyang tiisin. Sumalubong sa kanya ang isang matandang babae na nakasimangot. Si Marta, ang mayordoma. Hindi rin ito mukhang mabait. Basta na lang nitong inabutan si Eliza ng uniforme at itinuro ang isang maliit na kwarto sa gilid ng kusina. Magbihis ka. Marami kang lilinisin. Masungit na, sabi ni Marta bago umalis. Pagpasok ni Elisa sa maliit na kwarto, sinarado niya agad ang pinto. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Isang missed call. Galing sa ospital. Agad niyang tinawagan ito pabalik. Habang nagriring ang telepono, napapikit si Eliza at nagdasal. Sana okay lang siya. Sana okay lang siya. Hello? Mrs. Mora? Boses ng doktor sa kabilang linya. Doc, kumusta po si Maya? Pabulong na tanong ni Elisa. Pilit na pinapahina ang boses para hindi marinig sa labas. Mrs. Mora, kailangan na nating operahan si Maya sa lalong madaling panahon. Humihina ang puso niya. Kung hindi natin siya maoperahan sa loob ng 48 hours, baka hindi na niya kayanin. Para bang gumuho ang mundo ni Elisa. Napaupo siya sa sahig. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Doc, parang awa niyo na. Gawan niyo po ng paraan. May trabaho na po ako. Makakabayad ako. Please, huwag niyong pababayaan ang anak ko. Kailangan namin ng down payment, Mrs. Mora. Alam niyo ang patakaran ng ospital. Kailangan namin ng kahit 20,000 reais bukas ng umaga para masimulan ng procedure. Bukas? Paano siya makakakuha ng ganoong kalaking halaga bukas? Wala pa siyang sweldo. Wala siyang mahihiraman. Gagawan ko po ng paraan, Doc. Pangako, magkakapera ako bukas. Kahit anong mangyari, magkakapera ako. Ibinaba ni Elisa ang telepono at niyakap ang kanyang mga tuhod. Humagulgol siya ng walang tunog. Desperada na siya. Gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Kahit ano. Sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo, hindi alam ni Eliza na may nakatayo. Si Victor, nakatayo ito doon. Hawak ang isang baso ng whiskey. Narinig niya ang mga bulong. Hindi lahat. Pero narinig niya ang mga salitang mahalaga sa pandinig ng isang taong puno ng hinala. Kailangan ng pera. Bukas, gagawan ko ng paraan. Magkakapera ako. Tumalim ang tingin ni Victor. Ang kanyang panga ay umigting sa galit. Sabi ko na nga ba, bulong ni Victor sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ng baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isa ka ring ahas. Kakapasok mo pa lang, nagpaplano ka ng magnakaw. Akala ni Elisa ay nakaligtas siya sa unang gabi. Pero hindi niya alam, ang kanyang mga luha at desperasyon ay binigyan ng ibang kahulugan ng isang lalaking nakalimutan na kung paano magtiwala. Tatalikod na sana si Victor, pero huminto siya. Isang madilim na ideya ang pumasok sa isip niya. Kung pera ang gusto mo, bibigyan kita ng pagkakataong kunin ito. Tignan natin kung gaano kadumi ang mga kamay mo, Elisa Mora. Ngumisi si Victor sa dilim, isang nanggisi ng isang maninila na handa ng sakmali ng kanyang biktima. Ang patibong ay nakahanda na. Nakaupo si Victor sa kanyang malaki at madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa lamp na nakapatong sa kanyang mesa at sa paminsan-minsang pagkidlat sa labas ng bintana. Sa harap niya, nakapatong ang isang makapal na tumpok ng pera. 50,000 reais. Tinitigan niya ito ng matagal.
parang isang kaaway na gusto niyang patayin. Kinuha niya ang baso ng whiskey, ininom ang laman ng isang lagok, at marahas na ibinagsak ang baso sa mesa. Pera! Ito ang dahilan kung bakit umiikot ang mundo. Ito ang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao. At ito rin ang dahilan kung bakit siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mahabang pilat sa kanyang pisngi. Ang balat doon ay magaspang, patay, at manhid. Pero sa tuwing hinahawakan niya ito, nararamdaman pa rin niya ang sakit ng nakaraan. Ang sakit ng pagtataksil ng babaeng akala niya ay mamahalin siya habaang buhay. Mahal kita, Victor, hindi dahil sa yaman mo. Napatawa ng mapakla si Victor sa katahimikan ng kwarto. Kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking palabas. Nang maaksidente siya at akala ng lahat ay mamamatay na siya at mawawalan ng lahat, iniwan siya nito na parang basurang itinatapon sa kalsada, kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Mula noon, isinumpa niya sa sarili niya. Hindi na siya magpapaloko ulit. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Martha dala ang isang pitsel ng tubig. Tahimik itong lumapit. Ang mga mata ay mabilis na dumapo sa tumpok ng pera sa mesa bago tumingin kay Victor. "Sir," sabi ni Martha sa mahinang boses, nakahiga na po ang bagong katulong, si Elisa. Tumango lang si Victor, hindi inaalis ang tingin sa pera. "Ano sa tingin mo siya, Martha?" tanong ni Victor. Huminto si Martha sa paglalagay ng tubig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang boses ay may halong lason. "Mukha siyang mabait, sir. Maamo ang mukha. Tahimik kumilos." Tumingin si Victor kay Martha. Naghihintay ng karugtong. "Pero alam niyo naman po, sir, ang mga tahimik ang kadalasang may tinatago. Sa tagal ko na dito, nakita ko na ang iba't ibang klase ng manloloko. Yung babaeng yun, masyadong desperada ang mga mata niya. At ang mga desperadong tao, gagawin ang lahat para sa pera." Napangisi si Victor. Tama si Martha. Narinig niya mismo kanina. Kailangan ni Elisa ng pera. At kapag ang isang tao ay gipit, lumalabas ang tunay na kulay nito. "Sige, Martha, iwan mo na ako. Matulog ka na. Hayaan mong bukas ang pinto ng opisina ko." Nag-alinlangan sandali si Martha, pero tumango rin ito. "Opo, sir. Mag-ingat po kayo." Nang makalabas si Martha, tumayo si Victor. Kinuha niya ang tumpok ng pera. Tinanggal niya ang goma na nakatali dito. Isa-isa. Sinimulan niyang ikalat ang mga papel na pera sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi nakasalansan ng maayos, hindi nakatago, kundi nakakalat na parang basura. Parang naiwan lang ng isang lasing at pabayang bilyonaryo na nakalimot magligpit. 50,000. Isang halagang kayang bumago ng buhay ng isang mahirap na katulad ni Elisa. Sapat para sa operasyon ng anak niya. Sapat para makatakas siya sa impyernong ito. Napakadaling kunin. Napakadaling ibulsa. Lumapit si Victor sa sofa na nasa gitna ng opisina, malapit sa mesa. Humiga siya doon, nakatalikod sa pinto, pero nakaharap sa mesa kung nasaan ang pera. Binunot niya ang isang bagay mula sa likod ng kanyang pantalon. Isang baril. Itim, mabigat at malamig. Kinasa niya ito. Click-clack. Ang tunog ay malingaw-ngaw sa kwarto. Sinilip niya kung may bala. Puno ito. Handang pumatay. Inilagay niya ang baril sa ilalim ng unan sa sofa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga. Ginaya niya ang paghinga ng isang taong tulog na tulog. Mabigat. Mabagal. Ngayon, maghihintay siya. Alam niyang papasok si Elisa. Alam niyang maglilinis ito dito o kaya ay titingin kung may makukuha. At kapag nakita nito ang pera, sigurado siyang hindi ito makakatanggi. Ang puso ni Victor ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nag-aabang ng kumpirmasyon. Gusto niyang magkamali si Elisa. Gusto niyang mahuli ito sa akto.
Gusto niyang itutok ang baril sa mukha nito at makita ang takot sa mga mata nito habang sumisigaw. Sabi ko na nga ba, pare-pareho lang kayong lahat. Lumipas ang ilang minuto, tahimik ang buong mansyon. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang naririnig hanggang sa kriak. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Naging alerto ang bawat kalamnan ni Victor. Nanatili siyang nakapikit pero ang kanyang pandinig ay nakatutok sa pintuan. May pumasok. Ang mga yapak ay halos walang tunog pero nararamdaman ni Victor ang presensya nito. Isang hakbang, dalawang hakbang, papasok ng opisina. Naamoy niya ang pamilyar na amoy. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng sabon at ulan. Si Eliza. Ang mga yapak ay huminto. Sigurado si Victor na nakatayo na ito ngayon sa harap ng mesa. Sigurado siyang nakita na nito ang pera. Ang mga mata ni Victor ay nanatiling nakapikit. Pero ang kanyang kamay sa ilalim ng unan ay dahan-dahang humigpit sa hawakan ng baril. Ang kanyang daliri ay dumulas papunta sa gatilyo. Sige, Eliza, isip ni Victor habang nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Kunin mo, hawakan mo ang pera ko, at sa sandaling gawin mo yon. Tapos ka na. Narinig niya ang kaluskos ng damit. Narinig niya ang isang mabigat na buntong hininga mula sa babae. At pagkatapos, narinig niya ang paglapit nito sa kanya. Papalapit ng papalapit sa sofa. Papalapit sa kanya. Hinanda ni Victor ang sarili. Sa susunod na galaw ni Eliza, hihilain niya ang baril. Dahan-dahang itinulak ni Eliza ang pinto ng opisina. Kriyak! Ang ingay ng bisagra ay parang kulog sa gitna ng katahimikan. Napahinto siya at pinigil ang paghinga. Kinakabahan siya. Ang bili ni Martha ay siguraduhing patay lahat ng ilaw sa ibaba. Pero nakita niyang may liwanag pa sa ilalim ng pinto ng opisina ni Sir Victor. Sir? Tawag niya ng pabulong. Walang sumagot. Tanging ang ugong ng aircon at ang malakas na ulan sa labas ang naririnig. Pumasok siya ng dahan-dahan. Ang una niyang nakita ay ang magulong mesa. Parang dinaanan ng bagyo. May nakatumbang baso, may mga papel na nakakalat at natigilan si Eliza. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang dibdib. Pera. Napakaraming pera. Nakakalat sa ibabaw ng makintab na mesa ang libu-libong reais. Parang mga dahon na laglag sa lupa. Walang ayos, walang nagbabantay. Napalunok si Eliza. Ang kanyang mga paa, na kanina ay gustong umatras, ay kusa na ngayong humahakbang palapit sa mesa. Parang may gayuma ang mga papel na yon. Bukas ng umaga, Mrs. Mora, kailangan namin ng 20,000. Umalingaw-ngaw ang boses ng doktor sa utak niya. Muling bumalik ang imahe ng kanyang anak na si Maya. Maputla, payat, at nakakabit sa mga makina. Nanginig ang kamay ni Eliza habang inaabot niya ang gilid ng mesa. Ang daming pera. Siguro nasa 50 mil ito o higit pa. Kung kukuha siya ng konti, mapapansin ba ni Victor? Lasing ito. Galit sa mundo. Baka hindi nito alam kung magkano talaga ang pera niya. Baka isipin niyang nawala lang ito o nagastos niya. Kunin mo na. Eliza, bulong ng isang tinig sa isip niya. Buhay ng anak mo ang nakataya. Masama ang ugali ng amo mo. Hindi niya to kailangan. Ikaw, kailangan na kailangan mo. Dahan-dahang inunat ni Eliza ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang papalapit sa isang tumpok ng pera. Abot kamay na niya ang kaligtasan ni Maya. Abot kamay na niya ang solusyon sa lahat ng problema niya. Dumapo ang dulo ng daliri niya sa pera. Malamig, makinis, pero biglang may ibang boses na sumingit sa isip niya. Ang boses ng kanyang namayapang ina. Anak, kahit wala tayong makain, hinding-hindi tayo magnanakaw. Ang dangal ang tanging yaman na hindi pwedeng agawin sa atin ng kahit sino. Napapikit si Eliza ng mariin. Tumulo ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Binawi niya ang kanyang kamay.
na parang napaso. Napahagulgol siya ng mahina. Tinatakpan ng bibig para hindi makagawa ng ingay. Hindi. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya katulad ng iniisip ni Victor. Kung kukunin niya ito, maililigtas nga niya si Maya. Pero anong klaseng ina ang uuwi sa anak niya? Isang ina na bumuhay sa anak gamit ang nakaw. Isang ina na nawalan ng dangal, huminga ng malalim si Elisa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niya ang magulong pera. Masakit sa mata. Parang sinasalamin nito ang magulong buhay ng may-ari. Imbes na ibulsa, sinimulan ni Eliza na ayusin ang mga ito. Isa-isa. Dahan-dahan. Pinagpatong-patong niya ang mga papel. Inalis ang mga lukot. At sa isang hindi maipaliwanag na udyok ng damdamin, hindi niya lang basta sinalansan ang mga ito. Inayos niya ang mga tumpok ng pera sa isang porma, isang puso, isang malaking puso sa gitna ng malamig na mesa. Kumuha siya ng isang maliit na papel at ballpen mula sa gilid ng mesa. Nanginginig pa rin ang kamay, nagsulat siya ng maikling mensahe. Ipinatong niya ito sa gitna ng pusong gawa sa pera. Pagkatapos, napatingin siya sa sofa. Nandoon si Victor. Nakahiga, nakatalikod, pero halatang hindi komportable. Wala man lang itong kumot. Ang aircon ay napakalakas. Kahit sa pagtulog, nakakunot ang noo nito, parang may kaaway pa rin sa panaginip. Naramdaman ni Elisa ang awa. Sa likod ng kayamanan at kasungitan, nakita niya ang isang lalaking malungkot at nag-iisa. Naglakad siya palapit sa sofa. Nakita niya ang isang throw blanket na nahulog sa sahig. Pinulot niya ito. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan para hindi magising ang amo. Lumapit siya kay Victor. Yumuko siya para ikumot dito ang tela. Nanya ang kumot sa katawan nito. Napahinto si Elisa. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng talukap ng mata ni Victor. Parang gising ito. Parang nagmamasid. Nanigas si Eliza sa kanyang kinatatayuan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Gising ba siya? Nakikita niya ba ako? Ilang segundo siyang hindi huminga. Hinihintay niyang dumilat ito at sigawan siya. Hinihintay niyang akusahan siya nito ng kung ano-ano. Pero hindi gumalaw si Victor. Nanatili itong nakapikit. Ang paghinga nito ay malalim pa rin. Bagaman parang mas bumigat ito kaysa kanina. Tila ba nagpipigil? Napabuntong hininga si Eliza ng mahina. Siguro ay nananaginip lang ito. O baka guni-guni lang niya ang nakita dahil sa sobrang kaba. Dahan-dahan, sobrang ingat, ibinaba niya ang malambot na kumot sa balikat ng amo. Sinigurado niyang natatakpan ito ng maayos para hindi ginawin sa lakas ng aircon. Tinitigan niya ang mukha ni Victor sa huling pagkakataon. Sa malapitan, hindi ito mukhang demonyo. Mukha itong batang pagod na pagod. Mukha itong taong nasaktan ng sobra, kaya nakalimutan na kung paano maging tao. Sana mahanap mo ang kapayapaan, sir. Bulong ni Eliza sa hangin, halos hindi marinig. Dahil kailangan natin pareho yon. Tumalikod si Eliza at naglakad palayo nang walang ingay. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya ulit sa mesa. Sa gitna ng dilim, ang tanging kumikinang ay ang hugis puso na inayos niya mula sa mga perang iniwan ni Victor. At sa gitna nito, ang maliit na papel na kanyang iniwan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pangangailangan, hindi kailangang mawala ang pagkatao. Dahan-dahang isinara ni Elisa ang pinto. Click! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng katahimikan. Sa loob ng madilim na opisina, sa sandaling mawala si Elisa, idinilat ni Victor ang kanyang mga mata. Matalim, gising na gising. Ang kanyang kanang kamay ay mabilis na humugot mula sa ilalim ng unan. Hawak niya ang baril. Nakatutok ito sa pinto kung saan kakalabas lang ni Elisa. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo. Handa nang kalabitin ito kanina pa. Naghahabol siya ng hininga. Ang puso niya ay kumakatok sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot sa magnanakaw, kundi dahil sa pagkalito. Bakit hindi siya sinaksak?
Bakit hindi kinuha ang pera? Naramdaman ni Victor ang bigat ng kumot sa kanyang balikat. Ang init nito ay parang apoy na tumutupok sa kanyang balat. Ibinaba niya ang baril sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang mga mata ay nakapako sa mesa. Sa mesa kung saan niya iniwan ang patibong. Kumunot ang kanyang noo. May mali. Ang tumpok ng pera, iba na ang itsura. Tumayo si Victor. Hawak pa rin ang baril sa isang kamay at lumapit sa mesa. Nang mahagip ng liwanag ng lamp ang nasa ibabaw nito, nabitawan niya ang kanyang baril. Thud, napabagsak ang baril sa sofa pero hindi iyon pinansin ni Victor. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 50,000 reais. Wala ni isang nawala. Pero ang mas nagpatigil sa mundo niya ay kung paano ito inayos. Isang puso. Isang perpektong puso. At sa gitna nito, may isang maliit na papel na naghihintay na basahin. Kinuha ni Victor ang maliit na piraso ng papel mula sa gitna ng pusong gawa sa pera. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, ang pagkabigla. Binasa niya ang nakasulat. Ang sulat kamay ay simple, bilog at maayos. Parang sulat ng isang batang masunurin. Sir, ang pera po ay nakakabili ng gamot, pero hindi ng mahimbing na tulog. Magandang gabi po, sir. Napaupo si Victor sa gilid ng sofa. Ang baril ay nasa tabi niya, pero parang nawalan na ito ng silbi. Binasa niya ulit ang mensahe. Paulit-ulit. Hindi ng mahimbing na tulog. Paano niya nalaman? Paano nalaman ng isang baguhan na katulong na gabi-gabi siyang binabangungot? Na gabi-gabi siyang umiinom ng alak para lang makatulog. Tumingin siya sa mesa. Ang 50,000 reais ay nandoon pa rin, buo, walang kulang. Sinimulan niyang bilangin ang pera, umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Umaasang may kulang kahit isa para mapatunayan niyang tama. Siya na masama ang lahat ng tao. 1, 2, 3, 49, 50, 50,000, kumpleto. Napahawak si Victor sa kanyang buhok at napahugot ng malalim na hininga. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya. Bakit, Eliza? Tanong niya sa hangin. Bakit hindi mo kinuha? Narinig kita kanina. Kailangan mo ng pera. Desperada ka. Bakit mo iniwan to? At bakit mo pa inayos ng ganito? Hinaplos niya ang kumot na nakabalot sa kanyang balikat. Mainit ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Victor na may nag-alaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang butil ng luha ang nagbabadya sa kanyang mata. Pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng magpadala. Baka palabas lang to. Baka biglang bumukas ang pinto. Sir Victor, napalingon si Victor, si Martha. Nakatayo ito sa may pintuan, may dalang tray ng kape. Maaga na pala. Hindi na malaya ni Victor na nakatulala siya sa pera magdamag. Pumasok si Martha at agad na dumapo ang tingin nito sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang hugis puso na pera. Anong nangyari dito, sir? Gulat na tanong ni Martha. Kinuha niya ba? Umiling si Victor. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Hindi, Martha. Wala siyang kinuha kahit 1 sentimo. Inayos niya lang. At kinumutan niya ako. Lumapit si Martha sa mesa at tinitigan ang pera na parang isang bagay na nakakadiri. Pagkatapos, tumingin siya kay Victor at tumawa ng mahina. Isang tawang puno ng pangungutya. Sir, wag mong sabihing naniniwala ka sa dorama na ito? Napakunot noo si Victor. Tumingin siya kay Martha. Anong ibig mong sabihin? Nilapag ni Martha ang kape nang padabog sa side table. Matalino ang babaeng yan, sir. Mas matalino kaysa sa inaakala natin. Alam niyang sinusubukan niyo siya. Alam niyang may CCTV o kaya gising kayo. Naglakad-lakad si Martha sa harap ni Victor, parang isang abogado na nagpepresenta ng kaso. Isipin niyo, sir,
Kung kumuha siya ng 1,000 o 5,000, mahuhuli siya at makukulong. Wala siyang makukuha. Pero kung magpapakitang tao siya ngayon, kung mapapaikot kanya gamit ang puso na yan, tinuro ni Martha ang pera na may halong pandidiri. Kapag nakuha na niya ang loob niyo, sir, hindi lang 50,000 ang makukuha niya. Baka pati ang buong mansyon. Baka pati kayo. Yan ang tinatawag na investment, yama sir. Namumuhunan siya ng kabaitan para umani ng kayamanan. Natigilan si Victor. Ang mga salita ni Martha ay parang lason na unti-unting pumapasok sa utak niya. Investment? Bulong ni Victor. Opo, sir. Huwag kayong magpapaloko. Ang mga mahihirap na katulad niya, gutom yan. At ang taong gutom, gagawin ang lahat para makakain. Ang ginawa niya kagabi, isa lang niyang pain. At mukhang kakagatin niyo na. Tumingin ulit si Victor sa sulat ni Elisa. Kanina, parang anghel ang nagsulat nito. Pero ngayon, dahil sa mga salita ni Martha, bigla itong nagmukhang manipulasyon. Hindi nang mahimbing na tulog. Pinaglalaruan ba siya ni Elisa? Inaalam ba nito ang kahinaan niya para gamitin laban sa kanya? Unti-unting nagbago ang mukha ni Victor. Ang kaninang pagkabigla at kaunting lambot ay napalitan ulit ng pamilyar na tigas at lamig. Tumayo si Victor. Kinuha niya ang papel. Nilukot niya ito sa kanyang palad hanggang sa maging isang maliit na bola. Tama ka, Martha. Malamig na, sabi ni Victor. Masyado siyang magaling umarte. Muntik na akong maniwala. Ngumiti si Martha. Isang ngiting tagumpay. Mabuti naman at natauhan kayo agad, sir. Ano pong gagawin natin? Paalisin ko na ba? Tumingin si Victor sa bintana kung saan sumisikat na ang araw. Hindi. Huwag mo siyang paalisin. Humarap si Victor kay Martha at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hinala. Kung gusto niyang maglaro, pagbibigyan ko siya. Papaniwalain natin siyang nanalo siya. Hayaan mong isipin niyang nakuha na niya ang tiwala ko. Lumapit si Victor sa mesa at sinira ang hugis-puso na pera. Ibinato niya ang mga ito sa isang drawer. Bantayan mo siya, Martha. At sa susunod na magkamali siya, kahit gaano kaliit, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya. Buong araw na hindi mapakali si Elisa. Habang pinupunasan niya ang mahabang pasilyo ng mansyon, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Bawat galaw niya, bawat hakbang, bawat paghinga, lahat ay binabantayan. Kapag lumilingon siya, minsan ay nahuhuli niya si Victor na nakatayo sa may balkonahe sa itaas, nakadungaw sa kanya. Hindi ito nagsasalita, nakatitig lang. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing tulis ng dati, pero may kakaibang dilim pa rin. Para bang hinihintay nitong magkamali si Elisa. Para bang hinihintay nitong madapa siya. Tawag ni Eliza nang magkasalubong sila sa kusina. Hindi sumagot si Victor. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, tapos ay uminom ng tubig at umalis. Napabuntong hininga si Elisa. Tiningnan niya ang lumang relo sa kanyang pulsuhan. 5:00 na ng hapon. Kailangan na niyang umalis. Ang visiting hour sa ospital ay hanggang 7:00 lang. At kahit wala pa siyang dalang pera para sa operasyon, kailangan niyang makita si Maya. Kailangan niyang iparamdam sa anak niya na hindi ito nag-iisa. Nagmadali siyang pumunta sa kwarto ng mga katulong para kunin ang kanyang bag. Pagpasok niya, naabutan niya si Martha. Nakatayo ang mayordoma sa tapat ng locker ni Elisa. Gulat na napahinto si Martha, pero mabilis din itong ngumiti. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. "Oh, Eliza, paalis ka na." "Oo po, Ma'am Martha. Pupuntahan ko po ang anak ko." Tumango si Martha at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang balikat ni Elisa. Mabigat ang kamay nito. "Sige, mag-ingat ka." At, "Eliza, po, huwag mong aabusuhin ang kabaitan ni Sir Victor. Baka sa susunod, hindi lang tingin ang makuha mo." Kumunot ang noo ni Elisa. Hindi naintindihan ang ibig sabihin ng matanda.
Pero wala na siyang oras para magtanong. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, isinukbit ito, at nagmamadaling lumabas. Dumaan siya sa main door. Nandoon si Victor, nakaupo sa sofa sa sala, nagbabasa ng dyaryo. "Sir, aalis na po ako. Paalam ni Eliza nang nakayuko." Ibinaba ni Victor ang dyaryo. Tinitigan siya nito. May sasabihin sana ang amo, parang may gusto itong itanong. Pero biglang, "Sir! Sir Victor!" Ang matinis na sigaw ni Marta ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Marta, humihingal at mukhang natataranta. "Sir, ang relo nyo." Ang gintong relo na bigay ng daddy nyo. Nawawala. Napatingin si Victor kay Marta, tapos kay Eliza. Dahan-dahang tumayo ang bilyonaryo. Ang kaninang kalmadong mukha ay unti-unting napalitan ng pamilyar na galit. "Anong sinabi mo, Marta?" "Nilagay ko lang yon sa kwarto nyo kanina. Habang naglilinis ako, sir. Pagbalik ko ngayon, wala na." Nanginginig na itinuro ni Marta si Eliza. Siya lang ang pumasok sa kwarto nyo kanina para maghatid ng kape. Wala nang iba." Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Nanlamig ang buong katawan niya. "Ako? Hindi po. Hindi po ako pumasok sa kwarto ni Sir simula kaninang umaga. At hindi po ako naghatid ng kape." "Sinungaling," sigaw ni Marta. "Kitang-kita kita." Lumapit si Victor kay Eliza. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, parang mga yabag ng isang higante. Ang anino niya ay tumakip sa nanginginig na katawan ni Eliza. "Eliza." Ang boses ni Victor ay mababa, pero nakakatakot. "Nasaan ang relo?" "Sir, maniwala po kayo. Wala akong kinuha. Kahit kapkapan niyo pa ako. Wala akong..." "Ibigay mo sa akin ang bag mo." Napahigpit ang hawak ni Eliza sa strap ng kanyang bag. Ito na lang ang natitirang privacy niya. Nandoon ang larawan ni Maya, ang kanyang rosaryo, at ang kanyang mga gamot. "Ibigay mo." Wala nang nagawa si Eliza. Nanginginig na inabot niya ang kanyang kupas na bag kay Victor. Hinablot ito ni Victor ng marahas. Hindi na siya nag-abalang buksan ang zipper ng maayos. Binaligtad niya ang bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa makintab na sahig ng mansyon. Kalampag. Nalaglag ang isang suklay, isang pitaka na walang laman, isang rosaryo, at twing. Isang makinang na bagay ang tumalbog sa sahig at gumulong papunta sa paanan ni Victor, isang gintong relo. Ang mundo ni Eliza ay biglang huminto. Parang tinanggalan siya ng hangin sa baga. Tinitigan niya ang relo na nasa sahig. Paano? Paano napunta yan diyan? Tumingin siya kay Marta. Nakita niya ang isang mabilis na ngisi sa labi ng matanda bago ito nagtakip ng bibig at umarte na parang gulat na gulat. "Diyos ko po, sabi ko na nga ba, magnanakaw siya." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Eliza kay Victor. Ang nakita niya ay dumurog sa puso niya. Wala na ang pagdududa sa mukha ni Victor. Wala na ang kalituhan. Ang nakikita na lang niya ay purong galit at pandidiri. Bumalik na ang halimaw. Ang mga mata ni Victor ay parang yelo. "Akala ko iba ka," mahinang sabi ni Victor, pero sapat para marinig sa buong kwarto. "Akala ko, totoo yung puso na iniwan mo sa mesa." Tumawa si Victor ng mapakla. "Yun pala. Isa lang yung palabas para makuha ang tiwala ko, para manakaw mo ang mas malalaking bagay." "Sir, hindi po." Umiiyak na, sabi ni Eliza. Lumuhod siya para pulutin ang mga gamit niya, pero tinipa ni Victor ang mga gamit niya palayo. Tumilapon ang rosaryo at ang litrato ni Maya sa ilalim ng sofa. "Huwag mong hahawakan ang mga gamit ko gamit ang marumi mong kamay," sigaw ni Victor. Ang boses niya ay yumanig sa buong mansyon. Napahagulhol si Eliza. Gumapang siya para kunin ang litrato ng anak niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapagpag ang alikabok dito. Ito na lang ang yaman niya. "Sir." "Parang awa niyo na. Humahagulgol na," sabi ni Eliza. "May hirap lang po ako, pero hindi ako magnanakaw. Kailangan ko ng pera para sa anak ko.
Oo, pero hinding-hindi ko po gagawin yun. Lumapit si Marta at hinawakan si Elisa sa braso. Hinila siya nito patayo ng marahas. Ang kakapal ng mukha mo. Nahuli ka na nga. Nagde-deny ka pa. Halika na. Lumayas ka na bago pa tumawag ng pulis si Sir Victor. Tumingin si Eliza kay Victor. Nagmamakaawa ang mga mata. Umaasa na baka may natitira pang kahit katiting na paniniwala sa puso nito. Umaasa na baka naaalala pa nito ang init ng kumot kagabi. Sir, maniwala kayo. Pero tinalikuran siya ni Victor. Ang likod ng amo ay parang isang pader na bato. Walang emosyon, walang awa. Marta, ilabas mo ang basurang yan. Malamig na utos ni Victor habang nakatalikod. At siguraduhin mong hindi na siya makakatapak ulit sa lupang ito. Kinaladkad ni Marta si Elisa palabas ng pinto. Binitawan siya nito sa semento. Sa labas ng gate, kung saan nagsisimula na namang bumuhos ang malakas na ulan. Huwag ka nang babalik, Elisa. Bulong ni Marta. Sabay ngisi. Ang galing mong umarte, pero mas magaling ako. Binalibag ni Marta ang gate pasara. Blag! Naiwan si Elisa sa gitna ng ulan. Basang-basa. Walang payong. Walang pera. At higit sa lahat, walang dangal sa paningin ng taong sinubukan niyang pakitaan ng kabutihan. Napatingin siya sa bintana sa itaas ng mansyon. Nakita niya ang anino ni Victor na nakadungaw, tapos ay sinarado nito ang kurtina. Wala na. Tapos na. Napaupo si Elisa sa putikan. Niyakap niya ang litrato ni Maya at humagulgol sa ilalim ng ulan. Ang sakit ng paratang ay mas matalim pa kaysa sa gutom. Pero sa likod ng sakit, may isang katotohanan na mas nakakatakot. Wala siyang may uuwing pera. Paano na si Maya? Nakatayo si Victor sa may bintana ng sala, nakatalikod sa pinto. Pinapanood niya ang malakas na buhos ng ulan na lumalamon sa kadiliman ng gabi. Hawak niya ng mahigpit ang gintong relo sa kanyang kanang kamay. Mahigpit na mahigpit. Halos bumaon na ang mga ukit nito sa kanyang palad. Pero wala siyang nararamdamang sakit sa kamay. Ang masakit ay ang kanyang dibdib. Parang may pumipiga sa puso niya. Parang may bumubulong sa kanya na, "Tanga ka, Victor. Tanga ka dahil naniwala ka kahit sandali." "Sir," narinig niya ang boses ni Marta sa likuran niya. "Umalis na po siya, sir. Sinigurado kong hindi na siya makakalapit dito. Gusto niyo po bang ipatawag ko na ang mga pulis para ipablatter siya?" Humarap si Victor. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay parang bagyo. "Huwag na." "Pero sir, huwag na." Sigaw ni Victor. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Nagulat si Marta at napaatras. Ayoko nang marinig ang pangalan niya. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya. Hayaan mo siyang mabulok sa kung saan man siya pupunta. Ang mahalaga, wala na siya dito. Mabilis na tumango si Marta. "Opo, sir. Masusunod po. Ipaghahanda ko na lang po kayo ng hapunan." "Lumabas ka, Marta. Gusto kong mapag-isa." Nang mawala si Marta, ibinato ni Victor ang gintong relo sa sofa. Para itong basura sa paningin niya ngayon. Ang relo na bigay ng ama niya, na dati ay simbolo ng dangal, ngayon ay naging simbolo na ng panloloko. Umakyat siya sa kanyang opisina. Mabibigat ang bawat hakbang. Pagpasok niya, agad niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Nandoon pa rin ang mga pera. Ang 50,000 reais na iniwan ni Elisa kaninang madaling araw. Gulo-gulo na ito dahil sa paghahalughog niya kanina. Pero nandoon pa rin ang maliit na papel na may sulat ni Elisa. Hindi nang mahimbing na tulog. Kinuha ni Victor ang papel. Tinitigan niya ang sulat kamay. "Manloloko," bulong niya. "Ang galing mong magpanggap. Ang galing mong kumuha ng simpatya." Sa sobrang galit, pinunit ni Victor ang papel. Pinunit niya ito ng pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang na parang confetti. Ibinato niya ang mga ito sa ere. Hindi pa siya nakontento. Hinawakan niya ang tumpok ng pera at hinagis ito sa buong kwarto. Lumipad ang libu-libong papel na pera sa hangin. Parang umuulan ng pera sa loob ng opisina. Pero para kay Victor, hindi ito yaman.
Ito ay mga papel na puno ng kasinungalingan. Sumigaw siya sa galit. Tinabig niya ang lamp sa mesa. Crash! Nahulog ito at nabasag. Sunod niyang tinabig ang mga libro, ang vase, ang lahat ng mahahawakan niya. Gusto niyang sirain ang lahat. Gusto niyang saktan ang mundo bago siya nito saktan ulit. Napaupo siya sa kanyang swivel chair, hinihingal. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang pilat sa kanyang mukha ay kumikirot, sumasabay sa pintig ng ulo niya. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng mesa at kinuha ang bote ng whiskey. Wala ng baso. Uminom siya direkta sa bote. Ang init ng alak ay gumuhit sa lalamunan niya, pero hindi nito kayang tunawin ang lamig sa puso niya. Bakit ba napakahirap maghanap ng totoo? Tanong niya sa kawalan. Bakit lahat na lang kayo? Pera lang ang nakikita sa akin? Tumingin siya sa monitor ng kanyang computer. Naka-sleep mode ito. Biglang may pumasok sa isip niya. Isang masakit na ideya. Gusto niyang makita kung paano siya ninakawan ni Elisa. Gusto niyang panoorin ang footage ng CCTV para ipamukha sa sarili niya kung gaano siya katanga. Gusto niyang makita ang sandaling kinuha ni Eliza ang relo at nilagay sa bag nito. Gusto niyang gatungan ang galit niya para hindi na siya maawa ulit. Ginalaw niya ang mouse. Bumukas ang ilaw ng monitor. Nag-type siya ng password. Mabilis, padabog. Binuksan niya ang folder ng security cameras. Bukod sa mga CCTV sa hallway at sala na alam ni Martha, may isang camera na siya lang ang nakakaalam. Isang hidden camera na nakatago sa mata ng isang painting sa kanyang kwarto. Nag-install siya nito noong nakaraang buwan dahil sa paranoid niyang pakiramdam na may gumagalaw ng gamit niya. Hinanap niya ang file kaninang hapon. Oras: 2:00 p.m. hanggang 4:00 p.m. Ito ang oras na sinabi ni Martha na nawala ang relo. Nakita niya ang file, video file, bedroom cam 02, date today. Huminto sandali ang daliri ni Victor sa mouse. Handa na ba siyang makita ang katotohanan? Handa na ba siyang makita ang maamong mukha ni Elisa na nagbabago at nagiging mukha ng isang magnanakaw? Oo, kailangan niya to para matapos na ang kahibangan niya. Huminga ng malalim si Victor. Click. Nag-play ang video. Ang unang nakita niya sa screen ay ang kanyang kwarto. Tahimik. Walang tao. Pinabilis niya ang video. Fast forward. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa video. Huminto si Victor sa pag-fast forward. Play. Pumasok ang isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Napabitaw siya sa bote ng alak na hawak niya. Hindi si Elisa ang pumasok. Ang babaeng nasa video. Ang babaeng dahan-dahang lumapit sa nightstand niya. Ang babaeng dumampot ng gintong relo ay si Martha. At hindi lang basta kinuha ni Martha ang relo. Nakita ni Victor kung paano ito ngumiti sa kamera. Isang ngiting puno ng mali siya. Bago nito ibinulsa ang relo at lumabas ng kwarto. Bumagsak ang panga ni Victor. Hindi siya makahinga. Parang may sumuntok sa tiyan niya ng malakas. Martha, bulong niya. Pero kung si Martha ang kumuha, biglang bumalik sa alaala niya ang mukha ni Eliza kanina. Ang pagmamakaawa nito, ang pagluhod nito, ang mga luha nito habang sinasabing, "Hindi ako magnanakaw, sir. Maniwala kayo." At anong ginawa niya? Tinawag niya itong basura. Pinalayas niya ito sa gitna ng bagyo. Tinignan ni Victor ang oras sa computer. Gabi na. Malakas ang bagyo sa labas. At si Elisa, wala itong pera. Wala itong matutuluyan. Isang matinding takot ang gumapang sa dibdib ni Victor. Mas matindi pa sa galit. Anong nagawa ko? Napako si Victor sa kanyang kinauupuan. Ang paulit-ulit na video ni Martha na nakangising nagbubulsa ng relo ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Bawat segundo ng video ay sampal sa kanya. Sampal. Si Martha ang nagnakaw. Sampal. Inosente si Elisa, sampal.
Pinalayas niya ang nag-iisang taong nagpakita ng malasakit sa kanya. Hayop, bulong ni Victor. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay hindi para kay Eliza, kundi para sa sarili niya at kay Marta. Bigla siyang tumayo. Tumba ang upuan sa lakas ng pagtulak niya. Hindi na siya nag-abalang patayin ang computer. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, mabilis, parang kulog na paparating. Bumaba siya ng hagdan. Naabutan niya si Marta sa dining area, nag-ayos ng mga kubyertos. Kumakanta-kanta pa ito, tila masayang-masaya sa nangyari. Marta! Ang sigaw ni Victor ay yumanig sa buong bahay. Nabitawan ni Marta ang hawak niyang tinidor. Klang! Napahawak ang matanda sa dibdib at gulat na humarap kay Victor. Diyos ko po, sir. Bakit po kayo sumisigaw? Aatakihin ako sa puso. Lumayas ka. Natigilan si Marta. Nawala ang nangiti sa labi nito. Po? Sir, gabi na po. Malakas ang ulan. Saan naman po ako? Wala akong pakialam kung sa impyerno ka pupunta. Sigaw ni Victor habang palapit ng palapit sa matanda. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Nakita ko ang lahat sa CCTV. Nanlaki ang mga mata ni Marta. Namutla ito na parang nakakita ng multo. CCTV? Nauutal na tanong nito. Lumapit si Victor at dinuro ang mukha ng matanda. Nakita ko kung paano mo kinuha ang relo sa kwarto ko. Nakita ko kung paano mo yun binulsa at ngumisi ka pa sa kamera. Ikaw ang magnanakaw, Marta. Ikaw ang ahas na matagal ko nang inaalagaan. Bumagsak si Marta sa kanyang tuhod. Nagsimula itong umiyak at humawak sa binti ni Victor. Sir, patawarin niyo ko. Nagawa ko lang naman yon kasi gusto kong ipasok ang pamangkin ko. Sir, matagal na akong naninilbihan sa inyo. Huwag niyo naman akong itapon ng ganito. Hinawi ni Victor ang paa niya, dahilan para matumba si Marta sa sahig. Matagal ka na palang naninilbihan, pero matagal mo na rin pala akong niloloko. At dahil sa kasakiman mo, nasira ko ang buhay ng isang inosenteng tao. Tinuro ni Victor ang pinto. Binibigyan kita ng 5 minuto para mag-impake. Pagkatapos nun, kapag nakita pa kita sa loob ng bakuran ko, ipapakaladkad kita sa mga pulis. At sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok kasama ng video na yon. Mabilis na tumayo si Marta, nanginginig sa takot, at tumakbo papunta sa kwarto niya. Naiwan si Victor sa gitna ng sala, hinihingal. Ang katahimikan ng bahay ay biglang naging nakakabingi. Wala na si Marta. Pero hindi gumaan ang pakiramdam niya. Mas bumigat pa ito dahil naalala niya ang mukha ni Eliza, ang luha nito, ang boses nitong basag na basag habang sinasabing, kailangan ko ng pera para sa anak ko. Napahilamos si Victor ng muka gamit ang kanyang mga palad. Saan siya pupunta? Wala siyang payong. Wala siyang pera. Biglang may narinig siyang tunog. Ring! Ring! Isang cellphone ang tumutunog. Lumingon-lingon si Victor. Hindi kanya iyon. Ang ringtone ay luma. Matinis, parang sa mga lumang modelo ng telepono. Ring! Ring! Sinundan niya ang tunog. Nanggagaling ito sa ilalim ng sofa sa sala, kung saan niya tinipa at sinipa ang mga gamit ni Eliza kanina. Lumuhod si Victor at kinapa ang ilalim ng sofa. Nahawakan niya ang isang maliit na bagay, isang lumang cellphone na may basag na screen. Naiwan ito ni Eliza sa sobrang taranta at takot kanina. Nakita niya ang pangalan sa screen. DRA, Santos, Ospital. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Victor. Ospital. Pinindot niya ang answer button at dahan-dahang inilapit sa kanyang tainga. Hello? Eliza? Eliza, nasaan ka na? Ang boses sa kabilang linya ay taranta at nagmamadali. Eliza, kailangan mong pumunta dito ngayon din. Nag-aagaw buhay si Maya. Bumigay na ang respiratory system niya. Kailangan na nating operahan siya ngayon mismo o mawawala siya sa atin. Naniga si Victor. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nag-aagaw buhay. Dala mo na ba ang pera?
Tanong ulit ng doktor. Eliza, sumagot ka. Wala tayong oras. Hindi nakasagot si Victor agad. Ang lalamunan niya ay parang tinuyot. Ang 50,000 reais. Ang perang inayos ni Elisa na hugis puso. Kaya pala desperada ang mga mata niya. Kaya pala siya nagmamakaawa. Hindi para sa luho. Hindi para magnakaw. Kundi para sa buhay ng anak niya. At anong ginawa niya? Pinalayas niya ito. Pinagbintangan. Tinanggalan ng pag-asa. Elisa? Hello? Sigaw ng doktor. Huminga ng malalim si Victor. Ang kanyang boses ay naging matatag, pero puno ng emosyon. Doc, gawin niyo ang operasyon. Sino to? Nasaan si Elisa? Ako si Victor Vale, ang amo niya. Hinawakan ni Victor ang susi ng kanyang sasakyan na nasa mesa. Simulan niyo na ang operasyon sa batang si Maya. Ako ang magbabayad ng lahat. Kahit magkano, gamitin niyo ang pinakamagandang gamit. Iligtas niyo ang bata. Pero sir, kailangan namin ng pirma at down payment. Papunta na ako, sigaw ni Victor habang tumatakbo palabas ng pinto. Huwag niyong hahayaang mamatay ang bata, kundi ipapasara ko ang ospital niyo. Binaba niya ang telepono, binuksan niya ang pinto ng mansyon at sinalubong siya ng malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas. Ang ulan ay parang mga karayom sa balat. Pero hindi ininda ni Victor ang lamig. Tumakbo siya papunta sa kanyang kotse. Basang-basa na siya, pero ang nasa isip lang niya ay isang bagay, Eliza. Kailangan niyang mahanap si Elisa. Kailangan niyang humingi ng tawad. At higit sa lahat, kailangan niyang iligtas ang mag-ina na tinangka niyang sirain. Pinaandar niya ang makina. Vroom! Mabilis na pinaharurot ni Victor ang sasakyan palabas ng gate. Sugod sa dilim at bagyo, habang ang konsensya niya ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa kulog. Parang hindi na sa lupa nakatapak ang mga paa ni Elisa. Manhid na ang kanyang mga binti. Ang bawat hakbang ay parang paghila ng semento. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha na parang mga latigo, pero hindi na niya ito iniinda. Ang tanging naririnig niya sa gitna ng ugong ng bagyo at busina ng mga sasakyan ay ang pangalan ng kanyang anak. Maya, intayin mo si nanay. Wala siyang payong. Basang-basa ang kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa ginaw, pero ang apoy ng takot sa kanyang dibdib ang nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Ilang kilometro na ba ang nilakad niya mula sa mansyon ni Victor? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, hindi siya pwedeng huminto. Kapag huminto siya, pakiramdam niya ay bibigay na ang katawan niya. Napatingin siya sa malayo. Sa wakas, ang ilaw ng ospital, para itong parola sa gitna ng dagat ng kadiliman. Binilisan ni Elisa ang paglakad, kahit pa nadadapa na siya sa madulas na bangketa. Tumutulo ang luha niya, humahalo sa ulan. Patawad, anak. Patawad kung wala akong naiuwing pera. Patawad kung mahina si nanay. Pagpasok niya sa emergency entrance ng ospital, tumigil ang mundo. Ang lamig ng aircon ay tumagos hanggang sa buto niya. Ang mga tao sa lobby ay napatingin sa kanya. Isang babaeng basang-basa, putika ng paa, gulo-gulo ang buhok at mukhang baliw. Pero wala siyang pakialam sa mga tingin nila. Nurse! Nurse! Sigaw ni Elisa habang tumatakbo papunta sa reception desk. Halos madulas siya sa makintab na sahig dahil sa tubig na tumutulo mula sa damit niya. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Maya Mura? Nagulat ang nurse sa desk at napatayo. Ma'am, huminahon po kayo. Kayo po ba ang nanay ni Maya? Kanina pa kami tumatawag sa inyo. Nasaan siya? Kumusta siya? Nasa ICU na po siya, ma'am. Kritikal ang lagay niya. Nasa loob po si Dr. Santos. Pero ma'am, kailangan po muna nating ayusin ang admission paper at yung deposit para sa operasyon. Hindi po pwedeng biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang isang doktora na mukhang pagod na pagod. Dr. Santos, sigaw ni Eliza at mabilis na lumapit dito.
Hinawakan niya ang kamay ng doktor. Ang mga kamay ni Elisa ay malamig na parang yelo. Dok, kumusta ang anak ko? Ooperahan niyo na ba siya? Tumingin ang doktor kay Elisa na may halong awa at lungkot. Elisa, ginagawa namin ang lahat para i-stabilize siya. Pero tulad ng sinabi ko sa telepono, kailangan na siyang maoperahan sa loob ng 1 oras. Kung hindi, baka bumigay na ang puso niya. Bumigay ang tuhod ni Elisa. Napaluhod siya sa harap ng doktor sa gitna ng maraming tao. Dok, parang awa niyo na. Operahan niyo na siya. Wala akong pera ngayon. Pinalayas ako ng amo ko. Wala akong dala. Pero pangako, magbabayad ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit maging alila ako dito sa ospital habang buhay, kahit ibenta ko ang sarili ko, parang awa niyo na. Huwag niyong hayaang mamatay ang anak ko dahil lang sa pera. Humagulgol si Elisa. Niyakap niya ang binti ng doktor. Ang kanyang dignidad ay wala na. Ang natitira na lang ay ang pagiging ina. Elisa, naiintindihan kita, pero protocol ng ospital ang biglang bumukas ng malakas ang main door ng ospital. Blag. Napalingon ang lahat. Isang lalaki ang pumasok. Basang-basa rin ito. Magulo ang buhok. Hinihingal. Pero ang tindig niya ay puno ng kapangyarihan. Si Victor. Hinanap ng mga mata nito si Elisa at nang makita niya si Elisa na nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Rumehistro ang matinding sakit sa mukha ni Victor. Dok! Sigaw ni Victor. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Gawin niyo na ang operasyon. Ngayon din. Napatingin si Elisa sa lalaki. Nanlalabo na ang paningin niya dahil sa luha at pagkahilo. Sir? Victor? Bulong niya. Guni-guni ba to? Bakit nandito ang taong nagtaboy sa kanya? Mabilis na lumapit si Victor. Hindi sa doktor kundi kay Elisa. Lumuhod si Victor sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Mainit ang mga kamay nito. Elisa. Nandito na ako. Tumingin si Victor sa doktor. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ako si Victor Valle. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin ni Maya Mora. Simulan niyo na ang operasyon bago ko pabilhin ang ospital na to at tanggalin kayong lahat sa trabaho. Nanlaki ang mata ng doktor. Kilala nito ang pangalang Victor Vale. Mr. Vale, sige po, ihahanda na namin ang OR nurse. Dalhin niyo na ang pasyente sa operating room. Ngayon na. Nagkagulo ang mga nurse at staff. Mabilis silang kumilos. Naramdaman ni Elisa na parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ligtas na si Maya. Ligtas na ang anak niya. Tumingin siya kay Victor. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Nakikita niya ang takot na mawala siya. Sir? Mahinang sabi ni Elisa. Naniwala na po ba kayo? Tumango si Victor. May luhang tumakas sa kanyang mata. Oo, Eliza. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Ngumiti ng bahagya si Eliza. Isang ngiting pagod na pagod. Salamat. At kasabay ng pagkawala ng adrenaline, bumigay na ang katawan ni Eliza. Dumilim ang paningin niya. Ang mga ingay sa paligid ay naging ugong na lang. Naramdaman niyang tumataob siya. Eliza! Narinig niya ang sigaw ni Victor. Naramdaman niya ang matitibay na bisig na sumalo sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nurse! Tulungan niyo ako! Ang nanay naman! Nawalan siya ng malay. Ang huling narinig ni Eliza ay ang boses ni Victor na punong-puno ng takot at ang tunog ng stretcher na mabilis na papalapit sa kanila. Sa gabing ito, 2 buhay ang nasa bingit ng kamatayan at si Victor, na sanay na kontrolin ang lahat gamit ang pera, ay walang magawa kundi magdasal. Dahan-dahang iminulat ni Elisa ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame, amoy gamot, amoy ospital. Akala niya ay nasa langit na siya, pero naramdaman niya ang kirot sa kanyang katawan at ang bigat sa kanyang kanang kamay. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Sa gilid ng kanyang kama, may nakayukong lalaki.
Nakaupo ito sa silya, pero ang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kama ni Eliza. Tulog ito, at ang kamay ng lalaki ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Kumurap si Eliza. Sinubukan niyang aninagin kung sino ito. Ang buhok ay magulo. Ang suot ay gusot-gusot na mamahaling suit na natuyo na sa pagkakabasa. Si Victor. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliza, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Ang bilyonaryong nagtaboy sa kanya, ngayon ay natutulog sa tabi niya na parang isang bantay na ayaw umalis sa pwesto. Gumalaw ng bahagya si Eliza. Naramdaman siguro ni Victor ang paggalaw ng kamay niya, kaya mabilis itong nag-angat ng ulo. Namumula ang mga mata nito. May itim sa ilalim ng mata. Mukhang walang tulog. Eliza, gising ka na. Ang paos na boses ni Victor. Agad itong umayos ng upo at inilapit ang mukha kay Eliza. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na hindi pa nakita ni Eliza kahit kailan. Si Maya? Ang unang tanong ni Eliza. Ang boses niya ay garalgal at mahina. Ngumiti si Victor ng tipid. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Eliza. Ligtas na siya. Tapos na ang operasyon. Nasa recovery room na siya at stable na ang lagay. Sinabi ng doktor na malakas ang anak mo. Mabubuhay siya. Napapikit si Eliza at tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Salamat. Salamat sa Diyos. Huminga ng malalim si Victor. Yumuko ito, hindi makatingin ng diretso kay Eliza. Huwag kang magpasalamat sa akin, Eliza. Wala akong karapatan sa pasasalamat mo. Napadilat si Eliza. Tinitigan niya ang amo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan ni Victor. Wala ang yabang. Wala ang galit. Eliza. Nagsimula si Victor. Nanginginig ang boses. Patawarin mo ako. Tumahimik ang kwarto. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Alam ko ang totoo. Alam ko nang si Martha ang kumuha ng relo. Nakita ko sa CCTV matapos kitang palayasin. Napakagatlabi si Victor. Pilit na pinipigilan ang pagbasag ng boses niya. Pero higit sa lahat, patawarin mo ako sa ginawa kong pagsubok sa'yo, yung pera sa mesa. Sinadya ko yon. Gusto kong patunayan na masama ka. Gusto kong patunayan na magnanakaw ka. Tumingin si Victor kay Eliza at nakita ni Eliza ang luhang namumuo sa mga mata ng lalaki. Nasaktan ako noon, Eliza. Niloko ako ng taong minahal ko, kaya ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala kahit kailan. Nung makita ko yung puso na ginawa mo gamit ang pera, natakot ako. Natakot ka? Tanong ni Eliza. Tumango si Victor. Tumulo na ang luha sa kanyang pisngi. Natakot ako na baka totoo ka. Natakot ako na baka may natitira pang kabutihan sa mundo. Dahil kung totoo yon, ibig sabihin, mali ako sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, sinayang ko ang buhay ko sa galit. Yumuko si Victor at hinalikan ang likod ng palad ni Eliza. Isang halik na puno ng respeto at pagsisisi. Muntik na kitang mapatay, Eliza. Muntik na kitang mawala dahil lang sa pride ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa'yo o kay Maya. Tinitigan ni Eliza ang lalaki. Nakita niya ang pilat sa mukha nito. Dati, nakakatakot tignan yon. Pero ngayon, para itong mapa ng lahat ng sakit na pinagdaanan ni Victor. Dahan-dahang inangat ni Eliza ang kanyang kabilang kamay. Hinawakan niya ang pisngi ni Victor. Hinaplos niya ang pilat nito. Natigilan si Victor. Tumingin siya kay Eliza. Sir, ang sabi ng nanay ko noon, ang asong nasusugatan, nangangagat. Hindi dahil masama siya, kundi dahil natatakot siyang masaktan ulit. Ngumiti ng mahina si Eliza. Hindi po kayo masamang tao, Sir Victor. Sugatan lang po kayo. At ang taong sugatan, kailangan ng gamot, hindi ng galit. Bumagsak ang mga balikat ni Victor. Parang isang batang paslit. Sumubsob siya sa palad ni Eliza at umiyak. Umiyak siya ng walang pigil. Inilalabas ang lahat ng lason na naipon sa puso niya sa loob ng 5 taon.
Salamat, Elisa. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil tinuruan mo ako ulit na maging tao. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon, ang amo at ang katulong na pinag-isa ng sakit at pagpapatawad. Nang kumalma na si Victor, pinunasan niya ang kanyang mukha at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elisa. Seryoso ang mukha nito. Elisa, may gusto akong sabihin sa'yo. Kinabahan si Elisa. Ano po yun, sir? You are fired. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon. Pipo, tinatanggal niyo na po ako? Pero sir, akala ko po ba? Pinutol siya ni Victor. Umiling ito. Tinatanggal na kita bilang katulong. Hindi na bagay sa'yo ang maglinis ng sahig o maghugas ng pinggan sa bahay ko. Hinawakan ni Victor ang magkabilang kamay ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong emosyon, pag-asa. Gusto kong bumalik ka sa mansyon, hindi para pagsilbihan ako, kundi para tulungan akong baguhin ang bahay na yon. Anong ibig niyong sabihin? Elisa, gusto kong ikaw ang maging mayordoma. Hindi, higit pa doon. Gusto kong ikaw ang mag-manage ng lahat, ng bahay, ng buhay ko. Tinitigan siya ni Victor ng malalim at sa unang pagkakataon, may halong kilig ang tingin nito. Gusto kong ikaw ang maging tagapamahala ng puso ko. Tulungan mo akong punuin yon ng laman. Katulad ng ginawa mo sa perang iniwan ko sa mesa. Namula ang pisngi ni Eliza. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Sir, tatanggapin mo ba? Hindi bilang utos ng amo, kundi bilang pakiusap ng isang lalaking nagbabagong buhay. Tuyệt vời. Đây là chương kết. Chương 10. Nơi mọi cảm xúc vỡ hòa, trong hạnh phúc viên mãn. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing puno ng bagyo. Pero parang ibang mundo na ang ginagalawan ni Victor ngayon. Nakaupo siya sa head of the table sa dining room. Dati, ang lugar na ito ay tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Bawal magsalita. Bawal ang ingay ng kutsara at tinidor. Pero ngayon? Ha 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 ha. Tito Victor, tignan mo oh. Ang laki ng subo ko. Napangiti si Victor habang pinapanood ang 6 na taong gulang na si Maya. Puno ang bibig nito ng spaghetti at may sauce pa sa gilid ng labi. Malusog na ito. Rosas na ang pisngi. Wala na ang bakas ng sakit na muntik ng umagaw sa buhay nito. Magaling, Maya. Pero dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Malambing na saway ni Victor. Inabot niya ang tissue at siya mismo ang nagpunas sa dungis ng bata. Kung nakita siya ng mga dati niyang business partners, baka isipin nilang nababaliw na siya. Ang Terror CEO na si Victor Vale, nagpupunas ng spaghetti sauce sa mukha ng isang bata? Pero wala siyang pakialam. Lumabas galing sa kusina si Elisa. May dala itong tray ng dessert. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress na lalong nagpapalitaw sa ganda niya. Ang buhok niya ay nakalugay, maaliwalas ang mukha, at higit sa lahat, nakangiti. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Oh, dessert na. Leche flan. Ang paborito niyo. Masayang sabi ni Elisa habang nilalapag ang tray. Agad na pumalakpak si Maya. Yehey! Salamat po, nanay. Salamat, Tito Victor. Habang kumakain si Maya, nagkatinginan si Victor at Elisa. Sa isang tingin lang, nag-usap ang kanilang mga puso. Isang tingin na puno ng pasasalamat, respeto, at pagmamahal. Matapos ang hapunan, habang naglalaro si Maya sa sala, kasama ang bagong yaya nito, inaya ni Victor si Eliza sa library, sa dating opisina. Pagpasok ni Elisa, napansin niyang may nagbago. Wala na ang mga makakapal na kurtina. Maliwanag na ang kwarto dahil sa liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Wala na rin ang amoy ng alak at lumang papel. Pero may isang bagay na agaw pansin. Sa dingding, kung saan dati ay walang nakasabit kundi kadiliman,
May isang malaking picture frame. Lumapit si Eliza at napatakip siya ng bibig. Nasa loob ng frame ang 50,000 reais. Nakaayos pa rin ito sa hugis na puso. Ang bawat lukot, bawat tupi, ay nandoon pa rin. At sa gitna, ang punit-punit na papel na muling pinagdugtong-dugtong ni Victor gamit ang tape. Hindi nang mahimbing na tulog. "Sir," bulong ni Eliza, "tinago niyo to?" Tumayo si Victor sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Eliza at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. "Araw-araw ko tong tinitignan, Eliza." Tumingin si Victor sa frame, tapos ay kay Eliza. "Dati, ang tingin ko sa perang yan ay kapangyarihan. Akala ko kaya kong bilhin ang lahat. Akala ko, kaya kong kontrolin ang tao gamit yan. Pero nung gabing yon, nung gabing inayos mo yan sa hugis ng puso imbes na ibulsa mo, pumiyok ang boses ni Victor. Tinuruan mo ako ng leksyon na hindi ko natutunan sa business school, na ang tunay na yaman ay hindi yung kaya mong itago sa bangko, kundi yung kaya mong ibigay kahit wala kang wala." Humarap si Eliza kay Victor. Ang mga mata niya ay nangingilid ang luha. "Victor," hinawakan ni Victor ang mukha ni Eliza. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa pisngi nito. "Dahil sa'yo, Eliza, natutunan kong magtiwala ulit. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili ko. Tinanggal mo ang yelo sa puso ko." Dahan-dahan, inilapit ni Victor ang kanyang mukha. Wala ng amo, wala ng katulong. 2 tao na lang na parehong nasaktan, parehong naghilom, at ngayon ay pareho ng nagmamahal. "Eliza Mora," ang bulong ni Victor sa labi niya. "Salamat sa pagdating sa buhay ko." Pumikit si Eliza at tumulo ang isang butil ng luha, luha ng kaligayahan. "Salamat din, Victor. Salamat sa pagtanggap sa amin." At sa gitna ng kwartong dati, ay saksi sa galit at pagdududa, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nagmamadali. Malambot, puno ng pangako. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang langit ay puno ng bituin. Ang mansyon ni Victor Vale ay hindi na isang malamig na kastilyo. Ito ay isa ng tahanan. At sa dingding, ang pusong gawa sa pera ay nananatiling saksi na ang pera ay nauubos, naluluma at nawawala. Pero ang pag-ibig at tiwala na nabuo sa pagitan ng 2 sugatang puso, yun ang yamang hindi matutumbasan ng kahit ano.